Ang malakas na ulan sa gitna ng lungsod ng Maynila ay tila isang malupit na parusa mula sa langit, habang ang malalakas na hangin ay humahampas sa bawat sulok ng kalsada. Sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyong iyon, ay makikita ang isang batang babaeng nagngangalang Elena na pilit na binabaybay ang baha upang makauwi sa kanilang maliit na tahanan sa squatter. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lamig, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa kanyang mga pangarap na makaalis sa hirap ng buhay na kanyang nararanasan ngayon. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, ay biglang nakita ni Elena ang isang marangyang sasakyan na sumalpok sa isang malaking poste ng kuryente dahil sa sobrang madulas na daan. Hindi siya nag-atubili na tumakbo patungo sa nag-iisang liwanag na nagmumula sa mga sirang ilaw ng sasakyan upang makita kung mayroong taong nangangailangan ng tulong sa loob nito. Sa kabila ng panganib ng kuryente at ang patuloy na paghupa ng lupa sa paligid, ay nanaig ang kanyang kabutihang loob na iligtas ang sinumang biktima ng aksidenteng iyon sa gabing madilim. Sa loob ng sasakyan ay natagpuan niya ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na kasuotan, ngunit puno ng dugo ang mukha at tila nawalan na ng malay sa kanyang upuan. Ginamit ni Elena ang lahat ng kanyang lakas upang buksan ang pinto ng sasakyan na nayupi dahil sa lakas ng pagkakabangga sa matigas na poste ng kuryente sa gilid. Kahit na nahihirapan siyang huminga dahil sa lakas ng ulan, ay pilit niyang hinila ang lalaki palabas bago pa man magkaroon ng mas malalang sakuna o pagsabog sa lugar. Ang lalaking kanyang iniligtas ay walang iba kundi si Gabriel, na isang makapangyarihang CEO ng isang dambuhalang korporasyon sa bansa na kilala sa kanyang pagiging malamig at striktong pinuno. Sa sandaling idinilat ni Gabriel ang kanyang mga mata, ay ang mukha ni Elena na puno ng pag-aalala ang huling bagay na kanyang nakita bago siya tuluyang nawalan muli ng malay. Hindi alam ng dalaga na ang simpleng pagtulong na ito ay magiging mitsa ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay na puno ng pagsubok at pait ng kahirapan. Nanatili si Elena sa tabi ng lalaki habang pilit na humihingi ng saklolo sa mga dumaraang sasakyan sa gitna ng delubyo, hanggang sa may isang ambulansya na huminto upang tumulong. Matapos masigurong ligtas na ang lalaki sa kamay ng mga medikal na eksperto, ay agad na lumisan ang dalaga dahil kailangan pa niyang pumasok sa kanyang trabaho sa umaga. Hindi siya nag-iwan ng anumang pangalan o detalye tungkol sa kanyang sarili dahil para sa kanya ay ginawa lamang niya ang nararapat para sa isang kapwa-taong naghihingalo. Makalipas ang ilang linggo ay nakatanggap si Elena ng isang misteryosong liham mula sa isang abogado na nagsasabing siya ay napili para sa isang espesyal na scholarship sa isang unibersidad. Ang scholarship na ito ay magmumula sa isang hindi nagpapakilalang donor na nagnanais na tustusan ang lahat ng kanyang gastusin sa pag-aaral hanggang sa siya ay makatapos ng kanyang kolehiyo. Gulat na gulat ang dalaga dahil wala siyang matandaan na inaplayan na anumang tulong pinansyal, ngunit ito ang sagot sa kanyang mga dalangin upang makapagpatuloy sa kanyang pangarap. Dahil sa tulong na ito ay nakapasok si Elena sa pinakasikat at pinakamahal na unibersidad sa bansa, kung saan ang mga estudyante ay nagmula sa mga pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya. Ramdam niya ang paniningkit ng mga mata ng kanyang mga kaklase, na tila hinuhusgahan ang kanyang simpleng pananamit at ang kanyang pagiging isang hamak na scholar lamang sa kanilang piling. Gayunpaman ay nanatiling matatag ang kanyang loob, at hindi hinayaan na maapektuhan ang kanyang pokus sa pag-aaral dahil alam niyang ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Sa unibersidad na iyon ay nakilala niya si Clara, na anak ng isang maimpluwensyang pamilya na agad na nagpakita ng puot at pagkamuhi sa presensya ng isang mahirap na estudyante. Si Clara ay kilala sa pagiging mapang-api at ginagamit ang kanyang yaman upang kontrolin ang lahat ng tao sa paligid niya, lalo na ang mga gurong nababayaran. Madalas niyang hiyain si Elena sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng pagtapon ng mga basura sa kanyang gamit o pagkalat ng mga maling balita tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, sa loob ng kantina, ay hinarangan ni Clara ang daan ni Elena at sinadyang itapon ang mainit na kape sa kanyang mga bagong biling aklat na pinaghirapan. Ngumisi ang mapang-aping babae at sinabing ang mga katulad ni Elena ay hindi nararapat sa paaralang ito dahil ang amoy ng kahirapan ay hindi kailanman mabubura ng anumang sabon.
Sa halip na umiyak ay tiningnan lamang siya ni Elena ng diretso sa mga mata at sinabing ang tunay na baho ay nagmumula sa ugali ng taong walang respeto sa kapwa niya. Nagulat ang lahat sa katapangan ni Elena dahil walang sino man ang naglalakas loob na sagutin si Clara ng ganoon katalim at puno ng dignidad sa gitna ng maraming mga saksi. Galit na umalis si Clara habang sumusumpa na gagawin niyang impyerno ang bawat araw ni Elena sa loob ng unibersidad hanggang sa kusang umalis ang dalaga rito. Samantala ay may isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gusali kung saan pinapanood ni Gabriel ang bawat kaganapan sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan sa loob. Inutusan ni Gabriel ang kanyang sekretarya na bantayan ang bawat galaw ni Clara at tiyaking walang anumang pisikal na pananakit ang mangyayari sa dalagang kanyang lihim na minamahal. Ramdam ni Gabriel ang matinding utang na loob at isang kakaibang atraksyon sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay noong gabing tila kukunin na siya ng kamatayan sa kalsada. Bagamat nais niyang magpakilala, ay mas pinili niyang manatili sa anino upang makita ang tunay na lakas at kakayahan ni Elena na harapin ang mga hamon ng mapanghusgang lipunan. Gabi-gabi ay nagtatrabaho pa rin si Elena bilang isang part-time na encoder upang makatulong sa mga gamot ng kanyang maisakit na ina kahit na mayroon na siyang malaking scholarship. Ang kanyang sipag at dedikasyon ay hindi matatawaran dahil madalas siyang natutulog ng 3 oras lamang upang masigurong mataas ang kanyang mga marka sa bawat asignatura sa paaralan. Hindi niya alintana ang pagod sa kanyang mga mata, basta't makita lamang niyang ligtas at may pagkain ang kanyang pamilya sa bawat araw na lumilipas sa kanilang buhay. Isang gabi habang naglalakad pa uwi ay naramdaman ni Elena na may sumusunod sa kanya kaya't binilisan niya ang kanyang hakbang patungo sa maliwanag na bahagi ng kanilang kalsada. Napansin niya ang isang lalaking nakauniporme ng pulis na tila nagmamasid sa kanya ngunit nang lumingon siya muli ay bigla itong naglaho sa dilim ng mga eskinita. Hindi niya alam na ito ay isa sa mga tauhan ni Gabriel na nakatalagang magbigay ng proteksyon sa kanya laban sa anumang masasamang loob na naglipana sa kanilang lugar. Sa loob ng kanyang opisina ay tinitingnan ni Gabriel ang mga larawan ni Elena habang ito ay nag-aaral sa silid-aklatan na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Napangiti ang seryosong CEO dahil sa wakas ay nahanap na niya ang babaeng hindi lamang maganda ang mukha, kundi mayroon ding busilak na puso at matalinong isipan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang mga pangarap ni Elena kahit na kailanganin niyang kalabanin ang buong mundo para sa kanyang kaligtasan. Habang lumilipas ang mga buwan ay lalong naging mahigpit ang labanan sa pagitan nina Elena at Clara lalo na nang malaman ng huli na si Elena ang nangunguna. Hindi matanggap ni Clara na ang isang anak ng labandera ay mas matalino sa kanya kaya't nagplano siya ng isang masamang pakana upang mapatalsik si Elena. Kinausap niya ang ilang mga tiwaling opisyal ng unibersidad upang gawa ng pekeng dokumento ang scholarship ni Elena at palabasing ito ay nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Sinimula ni Clara ang pagpapakalat ng tsismis na ang misteryosong donor ni Elena ay isang matandang lalaki na binabayaran siya para sa mga malalaswang serbisyo sa gabi ng lihim. Dahil sa bilis ng teknolohiya ay agad na kumalat ang usap-usapan sa buong campus na nagdulot ng malaking kahihiyan sa panig ni Elena at sa kanyang buong pamilya. Maraming mga estudyante ang nagsimulang umiwas sa kanya at ang iba naman ay hayagang nagbibigay ng mga malalaswang komento tuwing siya ay dumaraan sa mga pasilyo. Sa kabila ng mga insulto ay pumasok pa rin si Elena sa kanyang mga klase nang may taas na noo dahil alam niyang wala siyang ginagawang anumang masama. Ang kanyang katahimikan ay madalas na napagkakamalang pag-amin sa kasalanan ngunit sa totoo ay nag-iipon lamang siya ng lakas upang harapin ang tunay na kalaban sa tamang panahon. Alam niyang ang katotohanan ay laging mananaig sa huli, kaya't hinayaan niya ang mga tao na magsalita hanggang sa maubusan sila ng mga salitang ibabato sa kanya. Nakarating kay Gabriel ang tungkol sa paninirang puring ginagawa ni Clara at halos sumabog ang kanyang galit dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng iyon laban sa kanyang mahal na Elena. Gustong-gusto na niyang sugurin ang paaralan at ipakilala ang kanyang sarili bilang ang donor. Ngunit pinigilan siya ng kanyang matapat na sekretaryang si Marcos sa oras na iyon. Ipinaliwanag ni Marcos na kung gagawin iyon ni Gabriel ay lalong mapapasama ang imahe ni Elena
at iisipin ng mga tao na totoo ang mga maling balita. Kailangan nilang gumawa ng isang estratehikong plano upang pabagsakin si Clara nang hindi nadadamay ang reputasyon ni Elena bilang isang marangal na estudyante sa loob ng unibersidad. Nag-utos si Gabriel na magsagawa ng malalim na imbestigasyon sa negosyo ng pamilya ni Clara upang makahanap ng mga butas na magagamit nila bilang panlaban sa oras ng kagipitan. Alam ni Gabriel na ang mga taong katulad ni Clara ay laging may itinatagong dumi sa likod ng kanilang mga mamahaling damit at marangyang pamumuhay sa lipunan. Samantala, ay nakatanggap si Elena ng isang tawag mula sa opisina ng dekano na nag-uutos sa kanya na magpaliwanag tungkol sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanyang mahal na scholarship. Alam niyang ito na ang simula ng isang malaking pagsubok na maaaring magtapos sa kanyang mga pangarap kung hindi siya magiging maingat sa kanyang mga susunod na hakbang. Huminga siya ng malalim at nagdasal na sana ay gabayan siya ng poong may kapal sa gitna ng unos na kasalukuyang sumisira sa kanyang payapang buhay sa paaralan. Naglakad siya patungo sa opisina ng dekano habang ang lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanya na tila isang kriminal na malapit ng hatulan ng kamatayan. Sa loob ng silid ay nakita niya si Clara na nakaupo ng komportable habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi na tila nanalo na sa kanilang labanan. Hindi nagpatinag si Elena at tiningnan ng dekano nang may respeto ngunit may paninindigan sa kanyang mga mata na nagpapakita ng kanyang kawalan ng anumang kasalanang nagawa. Nagsimulang magsalita ang dekano tungkol sa mga dokumentong nagpapakita ng irregularidad sa kanyang scholarship at tinanong siya kung mayroon siyang sapat na ebidensya upang pabulaanan ang mga mabibigat na akusasyon. Sinabi ni Elena na ang lahat ng kanyang tinatanggap na tulong ay legal at dumaan sa tamang proseso ng isang kagalang-galang na law firm na kumakatawan sa kanyang donor. Naglabas din siya ng mga kopya ng kanyang mga marka na nagpapatunay na siya ay karapat-dapat sa anumang tulong na kanyang natatanggap dahil sa kanyang sipag. Tumawa ng malakas si Clara at sinabing ang mga papel na iyon ay madali lamang pikihin lalo na kung mayroon kang kapit na malakas sa mga taong nasa kapangyarihan. Binantaan niya ang dekano na kung hindi aalisin si Elena sa paaralan ay magkakaproblema ang unibersidad sa pondo na ibinibigay ng kanyang pamilya sa bawat taon na lumilipas. Napilitan ng dekano na magbigay ng ultimatum kay Elena na sa loob ng 3 araw ay kailangan niyang ipakilala ang kanyang donor o tuluyang mapapatalsik. Lumabas si Elena sa opisina na may mabigat na kalooban dahil hindi niya alam kung paano mahahanap ang taong hindi naman niya kilala simula pa noong unang araw. Naupo siya sa isang bakanteng bench sa parke at doon ay hindi na niya napigilang mapaluha dahil sa tindi ng kawalang katarungan na kanyang nararanasan sa mga oras na ito. Sa di kalayuan ay pinapanood siya ni Gabriel mula sa loob ng kanyang sasakyan at ang bawat patak ng luha ni Elena ay tila kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ang marangyang pasilyo ng Universidad de Manila ay puno ng mga estudyanteng nagmula sa mga pinaka-impluwensyadong pamilya sa buong bansa sa bawat sandali ng umaga. Ang bawat hakbang ni Elena sa makinis na sahig na yari sa marmol ay tila isang paalala na siya ay isang dayuhan sa mundong ito ng labis na karangyaan. Suot ang kanyang lumang uniforme na bagaman malinis ay halatang kupas na ang kulay ay naglalakad siya ng may determinasyon patungo sa kanyang unang klase para sa araw na ito. Hindi maikakaila ang tindi ng pressure na nararamdaman ng dalaga dahil sa laki ng inaasahan sa kanya bilang isang scholar na pinondohan ng isang hindi nagpapakilalang tao. Alam ni Elena na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging mitsa ng kanyang pagbagsak, kaya naman mas lalo niyang pinagbubutihan ang kanyang pag-aaral sa bawat asignatura na kanyang kinukuha. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa mga pahina ng makakapal na libro habang ang ibang mga estudyante ay abala sa pakikipag-usap tungkol sa mga mamahaling bakasyon. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay biglang humarang ang grupo ni Clara na kilala bilang ang mga pinakamapang-aping estudyante sa loob ng unibersidad na walang ibang ginagawa. Ang mga suot nilang alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gusali, habang ang kanilang mga ngiti ay puno ng panunuya sa simpleng hitsura ng dalaga. Hindi pinansin ni Elena ang kanilang mga tawa at pilit na dumaan sa gilid ngunit sadyang humarang muli ang 2 alipores ni Clara nang may kayabangan.
Anong amoy iyon na tila nagmumula sa isang madilim na eskinita ng Maynila ang biglang humalo sa ating mamahaling pabango dito sa loob ng ating mahal na paaralan? Ang mapanirang salita ni Clara ay sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kaibigan na tila naghihintay lamang ng anumang reaksyon mula sa tahimik na si Elena. Nanatiling kalmado ang dalaga at hindi hinayaang makita ng mga ito ang takot o galit na maaaring namumuo sa loob ng kanyang puso dahil sa kanilang kawalang hiyaan. Ang katahimikan ni Elena ay lalong nagpakulo sa dugo ni Clara, na sanay na laging sinusunod at kinatatakutan ng lahat ng mga estudyante sa loob ng malaking campus. Lumapit si Clara ng napakalapit at ibinulong sa tenga ni Elena na hinding-hindi siya magtatagumpay sa mundong ito dahil ang pera at kapangyarihan ang tanging batas na umiiral. Ayon sa kanya, ay isang malaking pagkakamali na pinayagan ng isang katulad ni Elena na makahalos sa mga taong may asul na dugo at mataas na katayuan sa lipunan. Sa halip na matakot ay tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Clara at sinabing ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera. Sinabi niya na ang katalinuhan at pagsisikap ay hindi nabibili sa mall, kaya naman kahit gaano pa karami ang ginto ni Clara ay mananatili siyang mangmang sa kaalaman. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Clara na nagpatahimik sa lahat ng mga nakapaligid sa kanila sa loob ng pasilyo. Dahil sa matinding galit, ay nagplano si Clara na hiyain si Elena sa darating na presentasyon sa klase ng kanilang pinakastrikto at kinatatakutang propesor sa buong departamento ng negosyo. Alam ni Clara na si Elena ang nangunguna sa lahat ng mga pagsusulit kaya naman nais niyang sirain ang reputasyon nito sa harap ng maraming tao at ng mga opisyal. Kinausap niya ang isang technician sa lab upang palitan ang files na gagamitin ni Elena para sa kanyang ulat sa harap ng buong klase mamaya. Samantala, sa loob ng isang madilim na opisina, ay pinapanood ni Gabriel ang bawat kaganapan sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na kanyang ipinalagay para sa seguridad ng dalaga. Nararamdaman niya ang pananabik na protektahan si Elena, ngunit alam niyang kailangang matutong lumaban ang dalaga sa sarili nitong mga paa upang maging isang matatag na lider balang araw. Gayunpaman, ay inutusan niya si Marcos na maging handa sa anumang sandali kung sakaling lumampas sa hangganan ang kasamaan ng grupo ni Clara laban sa kanyang minamahal. Gabi-gabi ay nag-aaral si Elena sa ilalim ng isang maliit na lampara habang inaalagaan ang kanyang inang may sakit na tila hindi na bumubuti ang kalagayan sa mga araw na ito. Ang kanyang mga daliri ay pagod na sa pagsusulat, ngunit ang pag-asa na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang magulang ang nagsisilbing lakas niya upang huwag sumuko sa hirap. Hindi niya alam na ang bawat butil ng pawis niya ay binibilang ni Gabriel na patuloy na nagpapadala ng tulong sa paraang hindi halata sa lahat. Nang dumating ang araw ng presentasyon ay kumpleto ang lahat ng mga estudyante at naroon din ang dekano upang saksihan ang galing ng mga mag-aaral sa kanilang kurso. Tumayo si Elena nang may tiwala sa sarili habang dala ang kanyang laptop patungo sa harapan ng entablado upang simulan ang kanyang napakahalagang ulat sa harap ng lahat. Nakangisi si Clara mula sa kanyang upuan dahil alam niyang sa oras na buksan ni Elena ang file ay lalabas ang mga malalaswang larawan na kanyang inilagay. Nang i-click ni Elena ang mouse ay laking gulat ni Clara dahil ang lumabas sa screen ay ang pinakamagandang presentasyon na nakita ng lahat na puno ng mahahalagang datos at pagsusuri. Hindi alam ni Clara na naramdaman ni Elena na may nakialam sa kanyang gamit. Kaya naman gumawa siya ng 3 backup sa iba't ibang lokasyon bago pa man magsimula ang klase. Ang katalinuhan ni Elena sa paghahanda para sa pinakamasamang senaryo ay nagligtas sa kanya mula sa isang napakalaking kahihiyan na maaaring sumira sa kanyang magandang kinabukasan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila musika sa pandinig ng mga hurado dahil sa lalim ng kanyang pangunawa sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Pinuri siya ng dekano at sinabing siya ang pinakamahusay na estudyante na nakita niya sa loob ng 10 taon ng kanyang panunungkulan bilang pinuno ng naturang universidad sa bansa. Dahil dito ay lalong nag-alab ang inggit sa puso ni Clara. At sumumpa siya na hinding-hindi titigil hanggat hindi niya nakikitang lumuluha ng dugo ang kanyang mahirap na kaaway.
Matapos ang klase ay nakatanggap si Elena ng isang magandang bouquet ng mga bulaklak na walang pangalan ngunit may kasamang maikling mensahe na nagsasabing magpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Napangiti ang dalaga dahil naramdaman niya na kahit marami ang nagnanais na bumagsak siya, ay mayroon pa ring isang tao na naniniwala sa kanyang tunay na kakayahan at galing. Itinago niya ang mensahe sa loob ng kanyang bag at itinuring itong isang munting kayamanan na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa gitna ng maraming pagsubok. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Elena sa buong campus at marami ang nagsimulang humanga sa kanyang katatagan sa kabila ng panlalait ng mga mayayamang estudyante. Ang mga guro ay naging mas pabor sa kanya dahil sa kanyang disiplina at hindi matatawarang sipag sa loob at labas ng kanilang mga silid-aralan sa bawat linggo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ay may isang madilim na plano na binubuo si Clara, kasama ang kanyang makapangyarihang ama, upang tuluyang paalisin si Elena. Kinausap ni Clara ang kanyang ama na si Don Roberto, upang gamitin ang impluwensya nito sa Board of Directors ng universidad para kanselahin ang scholarship ng isang hindi kilalang donor. Sinabi ni Clara sa kanyang ama na ang donor ni Elena ay isang kaaway ng kanilang pamilya, na nagnanais na magtanim ng espiya sa loob ng universidad para sa kanilang interes. Dahil sa pagmamahal sa anak, ay naniwala ang matanda at agad na nagpatawag ng isang lihim na pagpupulong upang talakayin ang legalidad ng tulong na tinatanggap ni Elena. Nakarating ang balitang ito kay Gabriel sa pamamagitan ng kanyang mga espiya sa loob ng board at agad na nagdilim ang kanyang paningin dahil sa kawalang hiyaan ni Don Roberto. Hindi niya akalain na pati ang kinabukasan ng isang inosenteng bata ay gagamitin ng mga ito sa kanilang maruming laro ng politika at kapangyarihan sa loob ng lipunan. Naghanda si Gabriel ng isang kontraplano na maglalagay sa pamilya ni Clara sa isang napakahirap na sitwasyon kung hindi sila titigil sa kanilang masamang balak laban sa dalaga. Nagpadala si Gabriel ng isang lihim na mensahe sa dekano na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon ni Don Roberto sa ilang mga proyekto ng gobyerno na hindi pa nalalathala sa media. Ang mensaheng ito ay nagsilbing babala na kung gagalawin nila ang scholarship ni Elena, ay isisiwalat ni Gabriel ang lahat ng dumi ng pamilya ni Clara sa publiko. Takot na takot ang dekano dahil alam niyang ang taong nasa likod ng scholarship ay hindi biro ang kapangyarihan at kayang pabagsakin ang sinumang haharang sa kanyang plano. Dahil dito ay biglang nagbago ang ihip ng hangin sa board meeting at lahat sila ay nagkaisa na panatilihin ang scholarship ni Elena sa kabila ng mga reklamo ni Don Roberto. Galit na galit si Clara nang malaman niya ang desisyon ng board at hindi niya maintindihan kung bakit tila may isang malakas na puwersa na laging nagliligtas kay Elena. Nagsimula siyang maghinala na ang donor ni Elena ay hindi lamang isang ordinaryong pilantropo, kundi isang taong may malaking impluwensya na higit pa sa kanyang sariling pamilya. Habang naglalakad si Elena sa parke ng universidad, ay napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara na tila pamilyar ang tindig sa kanyang mga mata. Nang lumingon ang lalaki, ay nakita niya ang isang matikas na figura na nakasuot ng napakamahal na Amerikana, ngunit hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil sa liwanag. Bago pa man siya makalapit ay agad na sumakay ang lalaki sa isang itim na sasakyan at mabilis na lumisan sa lugar na iyon na nag-iwan ng palaisipan. Sa loob ng sasakyan ay huminga ng malalim si Gabriel dahil sa wakas ay nakita niya nang malapitan ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya noong gabing muntik na siyang mamatay. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagpapahiwatig ng isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan dahil sa kanyang pagiging isang seryosong negosyante sa lungsod. Alam niyang malapit na ang panahon na kailangan na niyang magpakita, ngunit kailangan pa niyang tapusin ang mga kaaway na nagbabanta sa katahimikan ng buhay ni Elena. Ang gabi ay lumalim at si Elena ay nanatiling gising habang iniisip ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa loob ng maikling panahon ng kanyang paglagi sa universidad na ito. Nagpapasalamat siya sa kanyang donor na kahit hindi niya kilala ay tila isang anghel na nagbabantay sa kanya sa bawat hakbang na kanyang ginagawa sa gitna ng kaguluhan.
Ipinangako niya na balang araw ay hahanapin niya ang taong ito upang personal na pasalamatan at ibalik ang lahat ng kabutihang ipinakita nito sa isang mahirap na katulad niya. Sa kabilang panig ng lungsod ay abala naman si Clara sa pakikipag-usap sa isang hacker upang pasukin ang sistem ng unibersidad at nakawin ang personal na impormasyon ng donor ni Elena. Naniniwala siya na kapag nalaman niya ang pagkakakilanlan ng taong ito, ay makakahanap siya ng paraan upang sirain ang ugnayan nila at tuluyang mapabagsak ang dalaga sa putikan. Ang kanyang kasamaan ay wala nang pinipiling paraan basta't makuha lamang niya ang kanyang gusto at mapatunayan na siya ang reyna sa mundong ito ng mga mayayaman. Ngunit hindi alam ni Clara na ang sistem ng unibersidad ay protektado ng pinaka-advanced na security software na binuo mismo ng kumpanya ni Gabriel para sa mga espesyal na pagkakataon. Ang bawat pagtatangka ng hacker ay agad na nadedetect ng team ni Gabriel at ginagamit nila ito upang matunton ang lokasyon ng mga taong nagtatangkang sumira sa kanilang mga lihim na dokumento. Isang malaking bitag ang naghihintay para kay Clara, na maaaring maging huling hantungan ng kanyang kayabangan at masamang hangarin sa buhay na kanyang tinatahak ngayon. Ang kabanatang ito ng buhay ni Elena ay puno ng panganib at pag-asa habang unti-unting lumalabas ang katotohanan sa likod ng bawat anino na nakapaligid sa kanyang tahimik na mundo. Ang bawat pagsubok ay nagpapalakas sa kanyang pagkatao at naghahanda sa kanya para sa isang mas malaking labanan na magaganap sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa paaralang ito. Sa gitna ng dilim ay may isang liwanag na patuloy na nagniningning na nagmumula sa isang pusong tapat at isang pag-ibig na walang hinihintay na anumang kapalit mula sa sinuman. Samantala ang ina ni Elena ay biglang dinala sa ospital dahil sa isang biglaang atake ng hika na naging sanhi ng kanyang matinding panghihina sa gitna ng malakas na ulan. Agad na tumakbo si Elena sa ospital at doon ay nalaman niyang kailangan ng isang malaking halaga para sa operasyon na magliligtas sa buhay ng kanyang mahal na magulang sa oras na iyon. Wala siyang pera at hindi niya alam kung kanino lalapit dahil ang lahat ng kanyang kakilala ay mga mahihirap din na katulad niya na naghahanap buhay sa kalsada. Nang siya ay nasa labas ng emergency room at umiiyak, ay biglang lumapit ang isang nurse at sinabing mayroon nang nagbayad ng lahat ng deposito at gastusin sa ospital. Nagulat si Elena at tinanong kung sino ang taong iyon, ngunit ang sagot lamang ng nurse ay isa raw itong lihim na donor na nagnanais na manatiling walang pangalan. Doon ay muling naramdaman ni Elena ang presensya ng taong ito, na tila laging naroroon sa bawat sandali ng kanyang pinakamabigat na pangangailangan sa buhay at sa kamatayan. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng unibersidad, si Elena ay abalang-abala sa pagbuo ng kanyang pinakamahalagang proyekto sa buong kurso ng negosyo na kanyang kinukuha ngayon. Ang bawat pahina ng kanyang gawa ay naglalaman ng mga detalyadong pagsusuri tungkol sa mga maliliit na negosyo na nagnanais na lumago sa gitna ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Hindi alintana ng dalaga ang gutom at pagod dahil alam niyang ang tagumpay ng proyektong ito ang magiging susi upang mapanatili niya ang kanyang scholarship na napakahalaga para sa kanyang kinabukasan at pamilya sa kasalukuyan. Samantala, si Clara ay nanonood mula sa malayo habang ang kanyang puso ay puno ng matinding inggit at puot dahil sa mga papuring natatanggap ni Elena mula sa kanilang mga guro. Nagpasya ang mapang-aping dalaga na gumawa ng isang hakbang na tuluyang wawasak sa reputasyon ni Elena sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mahahalagang dokumento na pinaghirapan ng kanyang kaaway sa loob ng maraming buwan. Gamit ang kanyang pera, binayaran ni Clara ang isa sa mga janitor upang makuha ang USB drive na naiwan ni Elena sa ibabaw ng lamesa habang ito ay sandaling lumabas para kumain. Nang dumating ang araw ng pagpapasa ng mga proyekto, buong pagmamalaking tumayo si Clara sa harap ng klase at ipinakita ang kanyang gawa na sadyang kinopya mula sa orihinal na ideya ni Elena. Namutla ang mukha ng ating bida nang makita niya ang kanyang sariling mga salita at datos na ipinipresenta ng ibang tao bilang sariling imbensyon at pagsusumikap sa harap ng kanilang propesor.
Hindi makapaniwala si Elena na ang kanyang pinagpuyatan ay nanakaw ng ganoon kadali habang ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nagpapalakpakan sa galing na ipinapakita ng tusong si Clara sa entablado. Agad na tumayo si Elena at ipinaliwanag sa kanilang propesor na ang proyektong ipinapakita ni Clara ay sa kanya at siya ang may-ari ng lahat ng mga impormasyong naroon sa screen. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng pamilya ni Clara, agad na pinatahimik ng propesor ang dalaga at sinabing wala siyang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang mga mabibigat na akusasyon sa klase. Pinagbintangan pa si Elena na siyang nanggagaya dahil huli siyang nagsumite ng kanyang gawa kumpara sa maagang pagpasa ni Clara na tila handang-handa na sa lahat ng mga posibleng mangyari. Dahil sa insidenteng ito, ipinatawag si Elena sa opisina ng dekano upang harapin ang isang formal na investigasyon tungkol sa isyu ng plagiarism na itinuturing na isang napakalaking kasalanan sa loob ng unibersidad. Alam ni Elena na ito ay isang malaking kambay na sadyang inihanda ni Clara upang siya ay mapatalsik sa paaralan at mawala ang kanyang tanging pag-asa na makaalis sa kahirapan. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili habang iniisip ang mga posibleng hakbang na dapat niyang gawin upang mahanap ang katotohanan. Sa kabilang dako, si Gabriel ay agad na nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga tauhan tungkol sa pagnanakaw na ginawa ni Clara sa mga dokumento ng kanyang mahal na si Elena. Nag-apoy ang kanyang mga mata sa galit dahil hindi niya matanggap na ang mga taong mayayaman ay gagamit ng ganitong maruming paraan upang tapakan ang dangal ng isang inosenteng estudyante. Inutusan niya si Marcos na makipag-ugnayan sa kumpanya ng seguridad na humahawak sa mga CCTV ng unibersidad upang makuha ang orihinal na kopya ng mga video footage sa araw ng pagnanakaw. Ginamit ni Gabriel ang kanyang impluwensya bilang isang lihim na donor upang bigyan ng pressure ang administrasyon ng unibersidad na magsagawa ng isang patas at malalim na investigasyon sa naganap na isyu. Nagpadala siya ng isang kilalang abogado mula sa kanyang sariling korporasyon upang tumayo bilang kinatawan ng donor ni Elena at tiyaking walang anumang manipulasyon na mangyayari sa loob ng silid ng dekano. Alam ni Gabriel na kailangan ni Elena ng isang malakas na suporta mula sa likod upang mapigilan ang korupsyon na laganap sa loob ng naturang paaralan na pinapatakbo ng pera. Habang naghihintay ng hatol, nanatiling matatag si Elena at hindi nagpakita ng anumang panghihina sa harap ng kanyang mga kaaway na tuwang-tuwa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon na tila wala ng lunas. Sinimulan niyang alalahanin ang bawat detalye ng kanyang ginawang proyekto at nakaisip siya ng isang matalinong paraan upang patunayan na siya ang tunay na may akda ng mga dokumentong iyon. Alam niyang mayroon siyang inilagay na mga nakatagong digital watermark sa bawat graph at talahanayan na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano ito bubuksan at ipakikita sa lahat ng mga hurado. Nang magsimula ang pagdinig, hinarap ni Elena ang dekano at ang mga miyembro ng board ng may buong tapang at dignidad na tila isang tunay na reyna na hindi kayang tinalo ng kahit sino. Hiniling niya sa mga opisyal na buksan ang metadata ng file ni Clara upang makita ang petsa at oras kung kailan ito nilikha at kung sino ang tunay na gumawa nito. Nagulat si Clara at nagsimulang kabahan dahil hindi niya alam na ang bawat digital file ay mayroong mga bakas na hindi basta-basta mabubura ng sinumang ordinaryong tao sa mundo ng teknolohiya. Sa tulong ng abogado ni Gabriel, ipinakita nila ang mga footage mula sa CCTV kung saan malinaw na makikita ang janitor na kinukuha ang USB ni Elena at ibinibigay ito kay Clara sa dilim. Hindi nakapagsalita ang mapang-api dahil sa tindi ng ebidensyang inilatag sa harap ng lahat ng mga tao sa loob ng opisina ng dekano na noong una ay kumakampi sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay tila isang hatol na nagpabagsak sa kayabangan ni Clara habang ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay isa-isang nabubunyag sa harap ng katotohanan. Ipinakita rin ni Elena ang kanyang orihinal na draft na nakasulat sa kanyang kwaderno na may mga petsa ng bawat rebisyon na kanyang ginawa bago pa man makuha ang kanyang electronic copy ng gawa. Ang bawat pahina ng kanyang sulat kamay ay nagpapatunay ng kanyang dedikasyon at malalim na pag-unawa sa paksa na hindi kayang gayahin ni Clara kahit na ito ay mayroong lahat ng pera sa mundo.
Hangang-hanga ang dekano sa determinasyon ng dalaga at napagtanto nila na sadyang mayroong panggigipit na nangyayari laban sa isa sa kanilang pinakamahusay na mag-aaral sa buong kasaysayan ng paaralan. Dahil sa pangyayaring to, agad na pinawalang bisa ang gawa ni Clara at binigyan siya ng isang mabigat na parusang suspensyon habang ang kanyang ama ay muling pinatawag para sa isang formal na pagpupulong. Samantala, si Elena ay binigyan ng pinakamataas na marka para sa kanyang proyekto at formal na humingi ng paumanhin ng administrasyon ng universidad dahil sa pagkakamaling nagawa nila sa kanya. Ramdam ni Elena ang malaking ginhawa sa kanyang puso dahil muli niyang naipagtanggol ang kanyang dangal at ang kanyang scholarship na siyang tanging yaman na mayroon siya sa buhay. Hindi alam ni Elena na sa likod ng lahat ng ito ay may isang lalaking nakangiti habang pinapanood ang kanyang tagumpay mula sa isang monitor sa loob ng kanyang itim na sasakyan sa labas. Si Gabriel ay lalong nahulog ang loob sa katalinuhan at katapangan ni Elena na hindi sumusuko sa anumang hamon na ibinabato sa kanya ng tadhana at ng mga masasamang tao. Nagpa siya si Gabriel na oras na upang lalong paigtingin ang kanyang proteksyon sa dalaga dahil alam niyang hindi titigil ang pamilya ni Clara sa kanilang paghihiganti pagkatapos ng kahihiyang ito. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Elena sa gusali at doon ay nasalubong niya ang isang estranghero na nag-abot sa kanya ng isang maliit na sobre na may nakasulat na maligayang pagbati para sa kanyang tagumpay. Nang buksan niya ang sobre, nakita niya ang isang gintong card na may simbolo ng isang malaking korporasyon, ngunit wala itong pangalan ng nagpadala, kaya't muli siyang nagtaka sa misteryong ito. Naramdaman niya ang init ng pag-asa sa kanyang puso dahil alam niyang may isang taong laging nakasubaybay sa kanya at handang tumulong sa bawat pagkakataon na siya ay nadarapa sa daan. Sa kabilang panig, si Clara ay umiiyak sa loob ng kanilang bahay dahil sa galit at kahihiyan na sinapit niya sa harap ng kanyang mga kaibigan at ng buong universidad sa linggong iyon. Sumumpa siya sa kanyang sarili, nagagawa siya ng isang mas matinding plano na hindi lamang sisira sa pag-aaral ni Elena, kundi kukuha rin sa buhay ng lahat ng mahal nito. Ang kanyang obsesyon na talunin ng mahirap na dalaga ay naging isang sakit sa isipan na nagtulak sa kanya na makipag-alyansa sa mga madidilim na elemento ng lipunan para sa kanyang layunin. Nagpadala si Clara ng mga tao upang manmanan ang bahay ni Elena at alamin ang lahat ng tungkol sa kanyang pamilya, lalo na ang tungkol sa kanyang inang may sakit na nasa ospital. Nais niyang gamitin ang kahinaan ni Elena upang pilitin itong umalis sa Universidad ng Kusa at hindi na muling magpakita pa sa harap ng mga taong may mataas na katayuan sa buhay. Ang kasamaan ni Clara ay wala ng hangganan dahil handa siyang gamitin ang buhay ng ibang tao para lamang sa kanyang sariling kasiyahan at upang mapanatili ang kanyang peking imahe. Nakarating kay Gabriel ang impormasyon tungkol sa banta ni Clara, kaya't agad niyang inilipat ang ina ni Elena sa isang mas ligtas at pribadong bahagi ng ospital na may mahigpit na seguridad. Pinadagdagan din niya ang mga bodyguards na nakasuot ng sibilyan upang bantayan ang bawat sulok ng ospital at ang maliit na tirahan ni Elena sa gitna ng mataong lugar ng Maynila. Ayaw ni Gabriel na magkaroon ng anumang gasgas ang buhay ni Elena dahil itinuturing na niya itong pinakamahalagang hiyas na nahanap niya sa gitna ng madilim na bagyo noon. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Elena na tila nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa ospital dahil lahat sila ay nagbibigay ng labis na paggalang sa kanya na tila siya ay isang VIP. Nagtataka siya kung bakit biglang naging napakaganda ng serbisyo sa kanyang ina at kung sino ang nagbabayad ng lahat ng mga mamahaling gamot na hindi naman niya hiningi. Patuloy ang pagtataka sa kanyang isipan ngunit mas pinili niyang magpasalamat na lamang sa Poong may kapal dahil sa lahat ng mga biyayang dumarating sa kanyang buhay na puno ng dusa. Isang gabi, habang nag-aaral si Elena sa tabi ng kanyang ina, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing mag-ingat siya dahil may panganib na darating. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay malalim at puno ng otoridad ngunit naramdaman ni Elena ang isang kakaibang ginhawa sa pakikinig sa tunog na tila pamilyar sa kanyang pandinig. Tinanong niya kung sino ang tumatawag ngunit agad na naputol ang linya bago pa man siya makakuha ng anumang sagot mula sa misteryosong lalaking iyon sa kabilang panig.
Ang lalaking tumawag ay walang iba kundi si Gabriel, na hindi na nakapagpigil na marinig ang boses ng babaeng nagpapatibok ng kanyang puso sa bawat segundo ng kanyang buhay na mapanglaw. Alam ni Gabriel na ang pakikipag-ugnayan na ito ay mapanganib para sa kanyang plano, ngunit ang pag-aalala niya para kay Elena ay mas matimbang kaysa sa anumang taktika sa negosyo. Nais niyang iparamdam sa dalaga na hindi siya nag-iisa sa laban na ito at mayroon siyang sandigan na handang tumayo sa harap ng anumang bala o patalim na darating sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Elena sa paaralan na may baong bagong lakas at tiwala sa sarili dahil alam niyang nalampasan na niya ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay estudyante. Marami sa kanyang mga kaklase ang lumapit sa kanya upang humingi ng paumanhin sa kanilang maling paghuhusga noong mga nakaraang araw nang kumalat ang mga maling balita ni Clara. Tinanggap ni Elena ang kanilang mga paumanhin nang may ngiti dahil alam niyang ang pagpapatawad ay isang katangian ng taong may malakas na loob at busilak na puso sa harap ng lahat. Samantala, si Clara ay tuluyang ipinatawag sa opisina ng Board of Directors upang harapin ang pinal na desisyon tungkol sa kanyang pananatili sa universidad pagkatapos ng lahat ng kanyang mga ginawa. Dahil sa matinding ebidensya at sa pressure mula sa kumpanya ni Gabriel, napilitan ng board na i-expel si Clara nang walang anumang pagkakataon na makabalik pa sa paaralan sa habang buhay. Ito ang simula ng pagbagsak ng pamilya ni Clara, dahil ang kanilang mga ilegal na gawain sa negosyo ay unti-unti na ring lumalabas sa publiko dahil kay Gabriel. Nang mabalitaan ni Elena ang pagkakatanggal ni Clara, hindi siya nakaramdam ng saya, sa halip ay nakaramdam siya ng awa dahil sa nasayang na pagkakataon ng dalaga na maging isang mabuting tao. Pinatunayan ni Elena na ang kabutihan at katotohanan ang siyang tunay na sandata upang mapabagsak ang anumang uri ng kasamaan at kayabangan na nagmumula sa kapangyarihan ng pera. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral nang may mas malaking dedikasyon dahil alam niyang malapit na ang araw ng kanyang pagtatapos at ang pagkamit ng kanyang mga matatayog na pangarap. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang eksena kung saan si Elena ay nakatayo sa tuktok ng gusali ng universidad habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa gitna ng lungsod. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha habang ang kanyang isipan ay puno ng pasasalamat sa kanyang misteryosong tagapagligtas na hindi pa niya nakikilala. Sa ibaba, sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakaparada ang itim na sasakyan ni Gabriel na tila isang anino na laging nakabantay sa kaligtasan at kaligayahan ng kanyang nag-iisang minamahal sa buhay. Ang bawat hakbang ni Elena papasok sa dambuhalang gusali ng Global Nexus ay tila isang martsa patungo sa isang bagong yugto ng kanyang kapalaran. Ang malamig na hangin mula sa mga aircon ng lobby ay humahaplos sa kanyang balat habang pinagmamasdan ng matatayog na kisame na yari sa kristal at bakal. Kahit na siya ay isang hamak na intern lamang sa paningin ng marami, ramdam niya ang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang puso na patunayan ang kanyang galing sa mundo ng korporasyon. Ang kanyang simpleng kasuotan ay hindi naging hadlang upang ipakita ang kanyang profesionalismo sa harap ng mga empleyadong nakatingin ng may pagtataka. Sa loob ng elevator, muling naalala ni Elena ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan sa universidad bago siya nakarating sa prestihiyosong posisyong ito para sa kanyang internship. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang pananatili rito, lalo na't balita sa buong kumpanya ang higpit ng kanilang pamunuan sa bawat detalye ng trabaho. Gayunpaman, ang kanyang isipan ay nakatuon sa pagkatuto at pagbuo ng mga estratehiya na makakatulong sa paglago ng kumpanyang lihim na nagpopondo sa kanyang pag-aaral. Hindi siya pwedeng mabigo dahil ang bawat pagkakataong ito ay ginto para sa isang taong nagmula sa hirap ng buhay sa lungsod. Pagdating sa itinalagang departamento, agad siyang sinalubong ni Marcos na siyang tumatayong kanang kamay ng makapangyarihang CEO na si Gabriel sa lahat ng aspeto. Si Marcos ay may seryosong mukha ngunit ramdam ni Elena ang isang uri ng paggalang sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking ito sa kanya.
Ipinakita sa kanya ang kanyang magiging lamesa na matatagpuan sa isang sulok kung saan malinaw niyang makikita ang takbo ng buong opisina sa bawat minuto. Inabot sa kanya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga datos tungkol sa isang malaking proyekto na kasalukuyang kinakaharap ng kumpanya. Nagsimulang magtrabaho si Elena nang walang anumang reklamo, kahit na ang mga ibinigay na gawain ay tila pang mababang antas lamang para sa isang scholar na katulad niya. Alam niyang bahagi ito ng pagsusulit kung gaano siya katatag sa ilalim ng pressure at kung paano niya gagamitin ang kanyang talino sa mga simpleng bagay. Sa bawat dokumentong kanyang sinusuri, napapansin niya ang ilang mga pagkakamali sa komputasyon na tila sinadyang ilagay ng mga taong nais sumabutahe sa operasyon. Dahil sa kanyang pagiging mapanuri, agad niyang itinala ang lahat ng mga irregularidad na ito upang iulat sa tamang awtoridad sa lalong madaling panahon. Habang abala sa pag-aayos ng mga papeles, naramdaman ni Elena ang isang mabigat na presensya na tila nakatitig sa kanya mula sa kabilang panig ng malaking opisina. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking matikas na nakasuot ng napakamahal na Amerikana habang seryosong nagbabasa ng ilang mga ulat sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay si Gabriel. Ang mismong CEO na matagal na siyang lihim na pinoprotektahan mula sa dilim ng kawalang katiyakan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit na tila nagpabilis sa tibok ng puso ng dalagang hindi pa nakikilala ang kanyang tagapagligtas. Lumapit si Gabriel sa lamesa ni Elena nang may awtoridad na nagpatahimik sa lahat ng mga empleyadong naroroon sa loob ng silid na iyon sa oras na iyon. Tinanong niya ang dalaga kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit tila malalim ang iniisip nito habang tinitingnan ang mga simpleng ulat ng benta. Sa halip na matakot, ipinaliwanag ni Elena ng may kumpiyansa ang kanyang mga nadiskubreng anomalya sa mga numerong nakasaad sa dokumentong hawak niya sa sandaling iyon. Ang bawat salita ni Elena ay puno ng lohika at matalinong pagsusuri na nagpahanga sa seryosong pinuno ng dambuhalang korporasyon sa harap ng marami. Ngumiti ng bahagya si Gabriel na siyang ikinagulat ng mga tauhan niya dahil kilala ang kanilang boss sa pagiging malamig at walang pakialam sa mga damdamin. Sinabi ni Gabriel na ang mga nakitang butas ni Elena ay ang mismong problemang matagal na nilang sinusubukang lutasin, ngunit walang sino man ang nakapansin nito noon. Inutusan niya ang dalaga na pumasok sa kanyang opisina upang pag-usapan ang mas malalim na detalye tungkol sa proyektong ito na kailangang maisalba sa lalong madaling panahon. Ramdam ni Elena ang kaba, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na makatulong at ipakita ang kanyang tunay na kakayahan bilang isang propesyonal. Sa loob ng opisina ni Gabriel, namangha si Elena sa ganda ng tanawin ng lungsod mula sa malalaking bintanang yari sa salamin na nakapaligid sa silid. Naupo siya sa harap ng malaking lamesa ni Gabriel, habang ang lalaki ay matamang nakatingin sa kanya na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ipinaliwanag ni Gabriel na ang pamilya ni Clara ay may mga tauhan sa loob ng kumpanya na nagnanais bumagsak ang Global Nexus para sa sarili nilang interes. Kailangan niya ng isang taong matalino at hindi madaling mabili ng pera upang magsilbing espiya at strategist sa loob ng departamentong ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Elena kung bakit siya ang napiling pagkatiwalaan ni Gabriel, gayong siya ay isang baguhan lamang at wala pang napatutunayan sa malaking mundo ng negosyo. Sumagot si Gabriel na nakikita niya sa mga mata ni Elena ang isang katapatan at tapang na bihirang matagpuan sa mga taong nasa mataas na posisyon. Ang katotohanang iniligtas siya ni Elena noon ay nanatiling lihim sa kanyang puso. Ngunit ang bawat galaw niya ay nakatuon sa pagpapalago ng potensyal ng dalaga. Hindi niya nais na maging pabigat ang kanyang damdamin kaya pinili niyang maging isang mahigpit ngunit patas na mentor sa paningin ng dalaga. Tinanggap ni Elena ang hamon at sinimula ng pakikipagtulungan sa itaas na pamunuan upang linisin ang kumpanya mula sa mga tiwaling empleyadong nagmula sa panig ni Don Roberto. Sa bawat gabing lumilipas, madalas silang magkasama sa opisina upang pag-aralan ang mga hakbang na dapat gawin upang maprotektahan ang mga mahahalagang kontrata ng Global Nexus.
Sa mga oras na ito, anting nakikilala ni Elena ang mas malambot na panig ni Gabriel na nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga tauhan at sa bayan. Nagsimulang lumalim ang kanilang ugnayan na higit pa sa trabaho. Bagaman pareho silang nag-iingat na huwag lumampas sa hangganan ng kanilang mga tungkulin. Isang gabi habang nagtatrabaho sila ng huli, nagpadala ng pagkain si Gabriel para kay Elena dahil napansin niyang hindi pa ito kumakain simula pa kaninang tanghalian. Nagpasalamat ang dalaga at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at ang kahalagahan ng integridad sa gitna ng mundong puno ng panlilinlang. Napansin ni Elena ang lungkot sa mga mata ni Gabriel tuwing binabanggit nito ang tungkol sa pamilya at ang bigat ng responsibilidad na pasan niya sa kanyang mga balikat. Ramdam niya ang pagnanais na pag-aani ng loob ng lalaki, ngunit nanatili siyang tahimik at nakikinig lamang sa bawat kwento nito. Sa kabilang dako, ang pamilya ni Clara ay lalong naging desperado nang malaman nilang ang kanilang mga plano ay anting nabubunyag dahil sa pakikialam ng isang bagong intern. Nag-utos si Don Roberto na gumawa ng isang mas matinding hakbang upang takutin si Elena at piliting itong lumayo sa kumpanya ni Gabriel sa lalong madaling panahon. Nagpadala sila ng mga banta sa pamamagitan ng mga liham na nakalagay sa locker ni Elena sa loob ng unibersidad at maging sa pintuan ng kanyang tirahan. Gayunpaman, ang bawat banta ay lalong nagpapalakas sa loob ni Elena na huwag sumuko sa mga taong mapang-api at sakim. Nalaman ni Gabriel ang tungkol sa mga banta at agad siyang nagpadala ng karagdagang seguridad upang matiyak na ligtas si Elena sa bawat paglalakad nito pauwi sa gabi. Inutusan din niya si Marcos na magsagawa ng counter-strike sa mga negosyo ni Don Roberto upang iparamdam sa mga ito na hindi sila pwedeng basta-basta bumangga sa Global Nexus. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking pamilya ay lalong uminit. At si Elena ang naging sentro ng lahat ng kaganapang ito na tila isang mahalagang piyesa. Sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado si Elena at patuloy na nagbibigay ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya. Isang malaking krisis ang sumiklab nang kumalat ang balita na ang isa sa mga pangunahing produkto ng Global Nexus ay mayroong depekto na maaaring magdulot ng panganib sa mga gumagamit nito. Alam ni Gabriel na ito ay isang maling impormasyon na ipinakalat ng kampo ni Clara upang sirain ang kanilang reputasyon sa merkado bago ang malaking paglulunsad. Mabilis na kumilos si Elena at gumawa ng isang komprehensiyenteng ulat na nagpapatunay sa kaligtasan at kalidad ng kanilang produkto gamit ang mga datos mula sa independiyenteng laboratorio. Ang kanyang mabilis na pag-iisip at determinasyon ay muling nakapagligtas sa kumpanya mula sa isang napakalaking pagkalugi sa pananalapi at tiwala ng publiko. Matapos ang krisis, personal na pinasalamatan ni Gabriel si Elena sa harap ng Board of Directors na nagdulot ng inggit sa ilang mga senior executives na matagal na sa kumpanya. Ngunit wala silang nagawa dahil ang ebidensya ng galing ni Elena ay hindi mapasusubalian ng sinumang may lohika at pag-unawa sa takbo ng negosyo sa bansa. Dahil sa tagumpay na ito, lalong lumakas ang tiwala ni Gabriel kay Elena at sinimulan na niyang isama ang dalaga sa mga mahahalagang pagpupulong sa labas. Dito ay lalong nakita ni Elena ang lupit at tamis ng tagumpay na nakakamit lamang sa pamamagitan ng sipag at katapatan sa trabaho. Habang naglalakad sa parke isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Elena na pag-isipan ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay simula noong gabing iniligtas niya ang estranghero. Napagtanto niya na ang bawat hakbang niya ay tila pinatnubayan ng isang mahiwagang kamay na laging naroon upang protektahan siya sa oras ng kagipitan at panganib. Naisip niya ang kanyang misteryosong donor at ang kanyang boss na si Gabriel. At napansin niya ang ilang pagkakatulad sa kanilang mga kilos at paraan ng pagtulong. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang ito dahil para sa kanya. Isang imposibleng bagay na ang isang makapangyarihang CEO ay magkakagusto sa kanya. Ang internship ni Elena ay naging isang inspirasyon sa maraming iba pang mga estudyanteng nagnanais din na umunlad sa kabila ng kahirapan at mga hadlang sa kanilang buhay. Naging simbolo siya ng pag-asa
na ang katalinuhan at integridad ay sapat na upang malampasan ang anumang uri ng diskriminasyon sa loob ng isang mapanghusgang lipunan. Gayunpaman, alam ni Elena na hindi pa tapos ang laban, dahil ang mga kaaway ay laging nakahanap ng paraan upang bumangon at sumubok muli. Kailangan niyang manatiling matalas ang isipan at handa sa anumang sorpresa na maaaring ibato sa kanya ng tadhana sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, si Gabriel ay anting nakakaramdam ng selos tuwing nakikita niyang may ibang lalaking lumalapit o nakikipag-usap kay Elena sa loob ng opisina o sa unibersidad. Bagaman alam niyang wala siyang karapatan, hindi niya mapigilan ang damdaming ito na matagal na niyang ibinaon sa limot para sa kanyang karera bilang isang negosyante. Pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa paghahanda para sa araw ng pagtatapos ni Elena, kung saan plano niyang ibunyag ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Umaasa siya na ang lahat ng kanyang ginawa ay magbubunga ng isang masayang wakas sa kanilang masalimuot na kwento ng pag-ibig. Dumating ang balita na si Clara ay nagbabalak na bumalik sa bansa pagkatapos ng ilang buwang pananatili sa ibang bansa upang magtago mula sa kahihiyan ng kanyang pagkakatalsik. Ayon sa mga ulat, mayroon itong dalang bagong plano na mas mapanganib at may kaugnayan sa mga ilegal na transaksyon na maaaring magpabagsak sa buong ekonomiya kung magtatagumpay. Agad na ipinatawag ni Gabriel si Elena upang bumuo ng isang defensive strategy na haharang sa anumang illegal na gawain na balak isagawa ng pamilya ni Clara. Ang kanilang pagkakaisa ay lalong naging matatag habang hinaharap nila ang pinakamalaking banta na darating sa kanilang buhay sa mga darating na linggo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nananatiling tapat si Elena sa kanyang tungkulin. Bilang isang anak sa kanyang inang may sakit na unti nang bumubuti ang kalagayan sa ospital. Ang bawat pagbisita niya ay puno ng kwento ng tagumpay at pag-asa na nagbibigay ng lakas sa kanyang ina upang lumaban para sa kanilang kinabukasan na magkasama. Napagtanto ni Elena na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang pera o posisyon, kundi ang pagmamahal ng pamilya at ang suporta ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Sa bawat dasal niya, laging kasama ang kanyang misteryosong donor at ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong mangarap muli. Natapos ang kabanatang ito na mayroong matinding tensyon sa pagitan ng kampo ni Gabriel at nang nagbabalik na si Clara na handang gawin ang lahat para sa paghihiganti. Ang Global Nexus ay tila isang kuta na pinoprotektahan ng talino ni Elena at kapangyarihan ni Gabriel mula sa mga anino ng kasamaan na nakapaligid sa kanila. Ang susunod na mga hakbang ay magiging mapagpasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang lulubog sa limot dahil sa sariling mga pagkakamali at kasakiman sa buhay. Ang tadhana ay patuloy na naglalaro sa buhay ng dalawang pusong pinagtagpo ng ulan at pinagtibay ng mga pagsubok sa gitna ng unos. Habang naghahanda si Elena para sa kanyang huling linggo ng internship, nakatanggap siya ng isang regalo mula kay Gabriel na isang simpleng pluma na may nakaukit na kanyang pangalan. Ang regalong ito ay simbolo ng simula ng kanyang paglalakbay bilang isang manunulat ng sarili niyang tadhana at hindi na lamang tagasunod ng iba sa mundong ito. Napaluha ang dalaga sa tuwa dahil naramdaman niyang sa wakas ay may nakakita sa kanyang tunay na halaga bilang isang individual na may sariling boses at kakayahan. Ang gabi ay lumalim habang ang bawat karakter ay naghahanda para sa huling laban na magaganap sa araw ng kanilang pinakahihintay na pagtatapos sa kolehiyo. Nagpatuloy ang gabi sa tahimik na paggawa ni Elena ng kanyang final report na magsisilbing basehan ng kanyang grado para sa buong internship na ito sa kumpanya. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat numero ay sinuri. Dahil alam niyang ito ang kanyang huling ambag bago siya tuluyang bumalik sa paaralan para sa seremonya ng graduasyon. Hindi siya natatakot sa darating na bukas dahil alam niyang mayroon siyang sapat na armas ng talino at integridad upang harapin ang kahit anong dambuhalang hamon na darating sa kanya. Sa bawat pintig ng orasan, ramdam niya ang papalapit na katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay ng tuluyan at habang buhay sa hinaharap. Sa bawat paglipas na mga araw sa loob ng Global Nexus,
Patuloy na namamayagpag ang katalinuhan ni Elena sa ilalim ng gabay ng kanyang mga nakakataas na opisyal sa kumpanya. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, mayroong isang madilim na anino na pilit na sumisira sa kanyang reputasyon sa pamamagitan ng mga mapanirang balita sa social media at mga lokal na pahayagan sa bansa. Si Clara, na puno ng puot, ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga kasinungalingan upang palabasin na ang lahat ng nakamit ni Elena ay nakuha lamang sa pamamagitan ng panlilinlang at mga ilegal na gawain. Hindi nagtagal at gumamit na rin ng kapangyarihang politikal si Don Roberto upang gipitin ang universidad at ang pamunuan ng Global Nexus na tanggalin si Elena sa kanyang kasalukuyang posisyon. Nakipag-alyansa sila sa ilang mga korap na opisyal ng gobyerno upang magsagawa ng isang investigasyon laban sa kumpanya ni Gabriel gamit ang pangalan ng dalaga bilang pangunahing suspect sa isang anomalya. Ang layunin ng kanilang masamang balak ay hindi lamang ang sirain ang kinabukasan ni Elena, kundi ang tuluyang pabagsakin ang imperyong itinayo ni Gabriel sa loob ng maraming taon ng pagsusumikap. Isang malaking press conference ang biglang ipinatawag ng isang kilalang mamamahayag na binayaran ng pamilya ni Clara upang isapubliko ang mga pekeng dokumento laban sa ating matapang na bida. Sa harap ng mga kamera, pinalabas nila na si Elena ay isang espiya na nagnanakaw ng mga mahahalagang trade secret ng kumpanya upang ibenta sa mga kalaban sa ibang bansa para sa pera. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong bansa at naging mitsa ng matinding pambabatikos mula sa publiko na hindi alam ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Dahil sa tindi ng mga akusasyon, napilitan ang universidad na pansamantalang suspindihin ang pagbibigay ng diploma kay Elena hanggat hindi natatapos ang investigasyon tungkol sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa krimen. Ramdam ni Elena ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat habang pinapanood ang kanyang mga pangarap na tila unti-unting naglalaho dahil sa kasakiman ng mga taong may kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumuko, nanatiling kalmado ang dalaga at sinimulang suriin ang bawat detalye ng mga dokumentong ipinapakita laban sa kanya upang mahanap ang butas sa kanilang mga plano. Natuklasan ni Elena na ang mga file na sinasabing ninakaw niya ay nagmula sa isang computer na mayroong IP address na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga tauhan ni Clara. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa teknolohiya, dahan-dahan niyang tinalunto ng digital na bakas ng mga taong nagtanim ng ebidensya sa kanyang sariling laptop habang siya ay abala sa trabaho. Alam niyang ito ay isang mapanganib na laro ngunit handa siyang itaya ang lahat upang linisin ang kanyang pangalan at protektahan ang dangal ng pamilyang kanyang pinakamamahal sa buhay na ito. Nang malaman ni Gabriel ang tungkol sa mga banta at paninirang puri, halos hindi na siya makapagpigil na gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon upang durugin ang pamilya ni Don Roberto sa isang saglit. Ngunit pinigilan siya ni Elena dahil nais ng dalaga na harapin ang laban na ito sa pamamagitan ng legal at tamang proseso upang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Humanga si Gabriel sa paninindigan ni Elena kaya mas pinili niyang maging suporta na lamang sa likod habang inihahanda nila ang isang napakalaking pasabog na hinding-hindi makakalimutan ng kanilang mga kaaway sa lipunan. Bumuo si Elena ng isang tinatawag na information trap sa loob ng network ng Global Nexus upang mahuli ang tunay na mole na nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa media. Sinadya niyang maglagay ng isang pekeng dokumento na naglalaman ng mga sensitibong datos, ngunit mayroong nakatagong virus na magbibigay ng lokasyon ng sino mang magtatangkang kopyahin o i-download ito ng walang pahintulot. Hindi nagtagal at kumagat sa pay ng espiya ni Don Roberto, na nasa loob mismo ng kumpanya na nagdulot ng isang mabilis na alerto sa security team ni Gabriel sa opisina. Sa gitna ng krisis na ito, hindi nawalan ng pag-asa si Elena dahil alam niyang ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas kahit gaano pa ito pilit na itago ng mga anino. Ang kanyang ina, na nasa maayos na ring kalagayan, ay nagsilbing kanyang lakas sa bawat gabi ng kanyang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang kakayahan na malampasan ang napakalaking unos na ito.
Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan ni Clara at ang kayabangan ni Don Roberto na naniniwala na ang pera ay kayang bumili ng katarungan. Habang papalapit ang araw ng huling pagdinig sa unibersidad, lalong naging agresibo ang kampo ni Clara sa pagpapakalat ng mga malisyosong kwento tungkol sa relasyon di umano ni Elena at ng kanyang misteryosong donor. Sinubukan nilang gamitin ang emosyon ng mga tao upang makuha ang simpatiya ng publiko at tuluyang mailihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga ilegal na gawain sa negosyo. Ngunit ang bawat hakbang nila ay tila binabantayan ng isang mas mataas na kapangyarihan na hindi nila nakikita dahil sa kanilang sobrang pagtitiwala sa kanilang sariling galing at yaman. Nagsagawa si Gabriel ng isang lihim na pagpupulong kasama ang mga pinakapinagkakatiwalaang miyembro ng board upang ipakita ang mga ebidensyang nakalap ni Elena laban sa pamilya ni Don Roberto sa loob ng kumpanya. Ipinakita nila ang mga video footage at digital logs na nagpapatunay na ang lahat ng mga akusasyon laban kay Elena ay gawa-gawa lamang at bahagi ng isang malaking sabwatan upang sirain ang Global Nexus. Ang mga miyembro ng board ay nagulat sa tindi ng korupsyon na ginagawa ni Don Roberto at nangako silang papanigan ang katarungan at ang katotohanan. Sa gabi bago ang mahalagang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Elena at Gabriel na mag-usap sa itaas ng gusali habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Inamin ni Gabriel na noon pa man ay hanga na siya sa katatagan ni Elena at ang pagtulong niya sa dalaga ay hindi lamang dahil sa utang na loob kundi dahil sa pag-ibig. Bagamat hindi pa handa si Elena na sagutin ang damdamin ng kanyang boss, ramdam niya ang init ng proteksyon na ibinibigay nito sa kanya sa gitna ng lamig ng gabi. Ang labanan sa pagitan ng dangal at kapangyarihan ay umabot na sa kanyang rurok nang dumating ang araw ng formal na paghaharap sa harap ng mga opisyal ng unibersidad at mga kinatawan ng media. Si Clara ay dumating na may kasamang mga abogado at isang kampanteng ngiti sa kanyang mga labi habang iniisip na ito na ang huling araw ng pagiging estudyante ni Elena sa paaralan. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng kanyang mga sandata ay wala ng silbi dahil sa mga patunay na hawak ni Elena na maglalantad sa kanilang lahat sa publiko. Nagsimula ang pagdinig sa pamamagitan ng pagbasa ng mga akusasyon laban kay Elena na nagdulot ng ingay sa loob ng silid mula sa mga taong naniniwala sa mga maling balita. Nanatiling nakatayo si Elena ng may dignidad at hiningi ang pahintulot na ipakita ang kanyang sariling mga ebidensya na magpapabulaan sa lahat ng mga kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Sa bawat dokumentong kanyang inilalabas, ant-anting nawawala ang kulay sa mukha ni Don Roberto at Clara na tila nakakita ng isang multo mula sa kanilang nakaraan na pilit nilang ibinaon sa limot. Ipinakita ni Elena ang record ng pag-uusap sa pagitan ni Clara at ng hacker na nagtanim ng mga files sa kanyang laptop na nagpapatunay ng kanilang intensyon na sirain ang kanyang buhay. Ang boses ni Clara, na nanggagaling sa speaker, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang reputasyon bilang isang marangal na anak ng isang mayamang pamilya sa bansa. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan dahil sa gulat sa tindi ng kasamaan na kayang gawin ng isang tao para lamang sa pansariling interes at dahil sa inggit sa kapwa. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, agad na nagdesisyon ng unibersidad na bawiin ang suspensyon kay Elena at sa halip ay magsampa ng kasong kriminal laban kay Clara at sa kanyang mga kasabwat. Ang mga mamamahayag na naroroon ay mabilis na nag-ulat tungkol sa pagbaliktad ng sitwasyon na nagdulot ng malaking hiyaw ng katarungan mula sa mga taong sumusuporta sa ating matapang na bida sa labas. Ito ang simula ng pagguho ng tore ni Don Roberto na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagmamalabis sa kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang pagdinig, lumapit si Gabriel kay Elena at binati siya sa kanyang tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at talino ng walang tulong ng kahit sino. Ramdam ni Elena ang malaking ginhawa at ang bigat na nawala sa kanyang puso dahil sa wakas ay malaya na siyang makuha ang kanyang diploma sa araw ng pagtatapos. Alam niyang marami pa ring mga hamon ang darating, ngunit handa na siyang harapin ang mga ito nang may taas na noo
at isang pusong puno ng pag-asa para sa bukas. Sa kabilang banda, si Don Roberto ay agad na dinampot ng mga pulis sa labas ng gusali dahil sa mga kaso ng korupsyon at tax evasion na isiniwalat ni Gabriel sa tamang pagkakataon. Ang kanilang pamilya ay nawalan ng lahat ng kanilang ari-arian sa loob lamang ng isang araw dahil sa tindi ng mga ebidensya na hindi nila kayang takasan kahit sa ang korte. Si Clara naman ay naiwang umiiyak at nag-iisa habang pinapanood ang kanyang ama na isinasakay sa sasakyan ng mga awtoridad sa gitna ng maraming mga tao. Ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Elena ay naging inspirasyon sa buong bansa, lalo na sa mga kabataang nagmula sa hirap na nagnanais ding makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Naging simbolo si Elena ng isang tunay na mandirigma na hindi gumagamit ng dahas kundi talino at integridad upang talunin ang mga dambuhala at mapang-api sa lipunan na ating ginagalawan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa bawat sulok ng unibersidad at naging basihan ng bagong polisiya tungkol sa proteksyon ng mga iskolar laban sa anumang uri ng diskriminasyon at panggigipit. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, nananatili pa ring misteryo para kay Elena ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang donor na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mag-aral. Kahit na mayroon siyang hinala, nais pa rin niyang marinig ang katotohanan mula sa mismong bibig ng taong iyon upang lubos niyang maibigay ang kanyang pasasalamat at pagkilala sa kabutihan. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang hinahanap ay nasa harapan lamang niya at naghihintay lamang ng tamang sandali upang ipakita ang lahat ng kanyang mga sikreto. Habang naghahanda para sa huling practice ng graduasyon, nakatanggap si Elena ng isang sulat mula sa Global Nexus na nag-aalok sa kanya ng isang permanenteng posisyon bilang isang senior executive pagkatapos niya. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa isang bagong graduate, ngunit alam ng lahat na karapat-dapat siya sa posisyong ito dahil sa kanyang mga naipakita sa panahon ng internship. Tinanggap ni Elena ang alok ng may kagalakan dahil alam niyang ito ang susi upang tuluyan na niyang maiahon sa hirap ang kanyang ina at ang kanyang buong pamilya. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa paghahanda ni Elena para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, kung saan ang lahat ng kanyang paghihirap ay mabibigyan na ng kaukulang gantimpala at pagkilala sa madla. Ang mga damit na kanyang isusuot ay simple lamang, ngunit ang kanyang aura ay nagniningning dahil sa tagumpay na kanyang nakamit laban sa lahat ng mga pagsubok na ibinato ng tadhana. Sa kabilang panig, si Gabriel ay nakatingin sa kanyang tuxedo habang iniisip ang mga salitang kanyang sasabihin kay Elena, sa sandaling malaman na nito ang lahat ng katotohanan sa likod ng lahat. Ang gabi ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw dahil sa pag-asang nagmumula sa mga pusong nagtagumpay laban sa dilim ng kawalang katarungan at kasamaan sa mundong ito. Sa bawat pintig ng puso ni Elena, ramdam niya ang papalapit na katapusan ng isang yugto at ang simula ng isang mas magandang bukas na puno ng pag-ibig at tagumpay. Ang tadhana ay handa na upang ibigay ang huling regalo nito sa 2 taong pinagbuklod ng isang gabi ng ulan at pinatibay ng maraming mga pagsubok sa buhay. Sa loob ng kanilang maliit at payapang tahanan, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang puting toga na nakasabit sa gilid ng kanilang lumang aparador na kahoy. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat habang inaalala ang bawat gabing ginugol niya sa pag-aaral sa ilalim ng maliit na lampara. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sa wakas ay narito na ang araw na matagal na niyang pinangarap para sa kanyang ina na ngayon ay ganap ng malakas at masigla sa piling niya. Pumasok ang kanyang ina sa silid na may dalang matamis na ngiti at isang baso ng gatas upang batiin ang kanyang nag-iisang anak sa napakahalagang araw na ito. Ramdam ng matanda ang labis na kagalakan at pagmamalaki dahil nakita niya ang lahat ng sakripisyo at pagtitiis na ginawa ni Elena upang makamit ang tagumpay laban sa lahat ng hamon. Niyakap niya ang dalaga ng mahigpit habang bumubulong ng mga salitang puno ng pagpapala para sa isang hinaharap na mas maliwanag at masagana kaysa sa kanilang nakaraan sa gitna ng hirap. Bukod sa darating na seremonya ng pagtatapos, ang isipan ni Elena ay puno rin ng pananabik tungkol sa kanyang bagong posisyon sa loob ng kumpanyang Global Nexus na nagbigay sa kanya ng tiwala.
Alam niyang ang pagiging isang senior executive ay isang malaking hamon, ngunit handa siyang gamitin ang kanyang talino upang maglingkod ng may integridad at katapatan sa bawat gawain. Inaalala rin niya si Gabriel, ang kanyang boss na laging naroon upang magbigay ng lakas at proteksyon sa kanya sa tuwing siya ay nahaharap sa mga panganib na nagmumula sa mga anino. Sa kabilang banda, si Gabriel ay nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng mga sasakyan sa ibaba ng malawak na kalsada. Hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang espesyal na singsing na matagal na niyang itinatago para sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay noong gabing madilim. Alam niyang sa araw na ito, hihinto na ang kanyang pagtatago sa anino. At sa wakas ay malalaman na ni Elena ang katotohanan tungkol sa kanyang lihim na pagkakakilanlan bilang donor sa paaralan. Ang malaking auditorium ng universidad ay punong-puno ng mga magulang at mga estudyanteng nakasuot ng kanilang mga toga habang ang musika ng pagtatapos ay nagsimulang tumugtog ng marikit sa paligid. Sa bawat hakbang ni Elena patungo sa kanyang upuan sa harapan, nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao na puno ng paghanga sa kanyang katatagan at tagumpay. Hindi na siya ang mahirap na estudyanteng palaging kinukutya ni Clara, kundi isang bituing nagniningning na nagbigay ng inspirasyon sa bawat sulok ng universidad at sa buong sambayan ng Pilipino na nanonood sa kanya. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang valedictorian ng buong klase, dahan-dahang tumayo si Elena at lumakad patungo sa entablado na may taas na noo at isang matamis na ngiti. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata na puno ng mga pagkakataon at mga pangarap na matutupad. Sa kanyang harap ay ang libu-libong tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang isang figura na alam niyang laging nanonood sa bawat hakbang ng kanyang buhay sa kalsada. Sinimula ni Elena ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pag-alala sa isang madilim na gabi ng ulan kung saan ang lahat ng kanyang pag-asa ay tila aanurin na ng baha. Ikinuwento niya kung paano ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay nagbukas ng mga pintuan na hindi niya inaakalang kailanman ay makikita o mapapasukan niya sa buhay na ito. Binigyang diin niya na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maging isang mabuting tao at ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na maaaring makuha sa pamamagitan ng masamang paraan. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, hindi nakakalimutang pasalamatan ni Elena ang kanyang misteryosong donor na nagsilbing kanyang anghel sa lupa sa loob ng 4 na mahabang taon ng pag-aaral. Sinabi niya na kahit hindi pa niya nakikita ang mukha ng taong ito, ramdam niya ang init ng puso nito sa bawat tulong na dumadating sa kanya sa oras ng kagipitan. Ang bawat salita ni Elena ay tumagos sa puso ng mga nakikinig. Lalo na kay Gabriel na nakaupo sa isang madilim na bahagi ng silid upang hindi agad mapansin ng sinuman sa madla. Pinakinggan ni Gabriel ang bawat kataga ni Elena nang may labis na emosyon habang inaalala ang bawat sakripisyo na ginawa ng dalaga upang makarating sa kinalalagyan nito ngayon sa universidad. Ramdam niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang bilyon na halaga ng kanyang kumpanya dahil nakita niyang lumago ang isang hiyas sa gitna ng dumi. Alam niyang ito na ang tamang panahon upang ibigay ang huling sorpresa na magbubuklod sa kanilang mga puso ng habambuhay sa ilalim ng saksi ng katotohanan at pag-ibig na tapat sa isa't isa. Matapos ang talumpati, ang dekano ay tumayo upang ibigay ang isang espesyal na parangal para sa pinakanatatanging taga-suporta ng universidad na naging mitsa ng pagbabago sa buhay ng maraming eskolar. Inanunsyo ng dekano na ang misteryosong donor ay narito sa loob ng silid at handa nang magpakita ng kanyang tunay na anyo sa harap ng buong komunidad ng akademya sa araw na ito. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng auditorium habang ang lahat ay naghihintay kung sino ang taong mayroong ganoon kalaking puso para tumulong ng walang anumang hinihintay na kapalit mula sa iba. Dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan
at lumakad patungo sa gitna ng entablado habang ang lahat ng mga ilaw ay nakatutok sa kanyang matikas at makapangyarihang figura sa sandaling iyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad at kumpiyansa. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang lambing na tanging para lamang sa isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Elena ay natigilan at tila nakalimutang huminga nang makita niya ang kanyang boss na siyang dahan-dahang lumalapit sa kanya nang may dalang isang plake ng pagkilala at pasasalamat. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang lalaking hinahangaan niya sa loob ng korporasyon at ang taong lihim na nagligtas sa kanyang pag-aaral ay iisang tao lamang sa loob ng 4 na taon. Ang bawat alaala ng kanilang mga pagkikita sa opisina, ang mga bulaklak, at ang proteksyon sa ospital ay biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan sa kanyang isipan sa oras na ito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan habang tinitingnan si Gabriel na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi na may ngiting puno ng pag-ibig at katapatan na walang kapantay sa mundo. Kinuha ni Gabriel ang mikropono at hinarap ang buong madla upang ipaliwanag kung bakit niya piniling manatiling lihim sa loob ng mahabang panahon habang binabantayan ang paglaki ng isang dalaga. Sinabi niya na noong gabing iniligtas siya ni Elena mula sa isang tiyak na kamatayan sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang isang liwanag na hindi kailanman kayang mabili ng kanyang pera. Ayon sa kanya, ang scholarship ay hindi isang kawanggawa, kundi isang paraan upang pasalamatan ang mundo sa pagbibigay sa kanya ng isang babaeng may busilak na puso at matalinong isipan sa gitna ng kadiliman. Ang buong auditorium ay napuno ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan dahil sa napakagandang revelasyon na nasaksihan nila sa pagtatapos ng seremonya ng graduasyon sa universidad na ito. Ang ina ni Elena ay umiiyak din sa kanyang upuan habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay ganap na ring naging reyna ng kanyang sariling kapalaran at tagumpay sa buhay. Ramdam ni Elena ang init ng kamay ni Gabriel na humahawak sa kanyang mga daliri na tila isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaan pang muling malunod sa baha ng hirap ang dalagang kanyang pinakamamahal. Matapos ang opisyal na pagtatapos, magkasabay na lumabas sina Elena at Gabriel mula sa gusali habang ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng kanilang mga larawan para sa mga balita. Ngunit wala silang pakialam sa ingay ng paligid dahil ang tanging mahalaga ay ang katotohanang sila ay magkasama na ngayon nang wala ng anumang lihim na nakatago sa pagitan nila. Ang bawat ngiti na ibinibigay nila sa isa't isa ay puno ng pangako ng isang kinabukasan na mas matatag dahil binuo ito sa ibabaw ng integridad, sakripisyo, at tunay na pag-ibig na walang hanggan. Nagtungo ang dalawa sa isang pribadong hardin kung saan naghanda si Gabriel ng isang simpleng hapunan para sa pamilya ni Elena upang ipagdiwang ang kanyang napakalaking tagumpay sa araw na ito. Doon, muling binanggit ni Gabriel ang kanyang plano na gawin si Elena na kanyang katuwang hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang pundasyon para sa mga eskolar. Nais nilang ibalik sa lipunan ang lahat ng biyayang natanggap nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataang katulad ni Elena na mayroong matatayog na pangarap ngunit walang sapat na kakayahan. Sa gitna ng kasiyahan, napag-usapan din nila ang balita tungkol kay Clara at Don Roberto na ngayon ay nahaharap na sa mabigat na parusa sa loob ng kulungan dahil sa kanilang mga krimen. Napagtanto ni Elena na ang bawat masamang gawa ay laging may katapat na kabayaran at ang katarungan ay hinding-hindi natutulog kahit gaano pa ito katagal bago tuluyang dumating sa bawat isa. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit o poot dahil mas pinili niyang punuin ito ng pasasalamat at pagmamahal para sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Kinabukasan, formal nang nagsimula ang unang araw ni Elena bilang isang senior executive sa Global Nexus at agad siya sinalubong ng bawat empleyado ng may labis na paghanga at paggalang. Hindi na siya ang intern na kinakailangang magtago sa gilid, kundi isang lider na handang magdala ng pagbabago at inobasyon sa loob ng korporasyong naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang bawat desisyon na kanyang ginagawa
ay palaging nakabase sa katotohanan at sa kapakanan ng mas nakakarami. Na siyang dahilan kung bakit mas lalo siyang naging epektibo sa kanyang bagong tungkulin sa kumpanya. Si Gabriel ay laging nakasubaybay sa bawat kilos ni Elena at madalas silang magkasama sa pagbuo ng mga estratehiya na magpapalakas sa kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado ng negosyo. Ang kanilang pakikipagtulungan ay naging huwaran sa buong industriya dahil ipinakita nila na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay nakamit sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at pagtitiwala. Ramdam ni Elena na sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sining ng pamumuno at ang kahalagahan ng pagpapanatiling mapagkumbaba kahit na ikaw ay nasa pinakamataas na bahagi ng isang dambuhalang tore. Sa labas ng trabaho, ang kanilang relasyon ay patuloy na namumukadkad na tila isang magandang bulaklak na inaalagaan ng maayos sa gitna ng isang payapa at masayang hardin sa ilalim ng araw. Madalas silang mamasyal sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap na puno ng pag-asa at mga pangarap na walang hanggan. Ang pag-ibig na nagmula sa isang gabi ng bagyo ay naging isang matibay na pundasyon na hinding-hindi kayang tibagin ng anumang unos o pagsubok na darating pa sa kanilang mahabang paglalakbay na magkasama. Tinatapos ni Elena ang bawat araw niya nang may pasasalamat sa kanyang puso dahil alam niyang ang lahat ng kanyang naranasan ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano ng tadhana. Ang bawat luhang pumatak noong siya ay naghihirap pa ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng kinang sa kanyang kasalukuyang buhay na puno ng katarungan at tagumpay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mananatili siyang tapat sa kanyang mga prinsipyo at hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang pinagmulan kahit gaano pa kataas ang kanyang maabot sa hinaharap na puno ng liwanag. Habang papalapit ang gabi, isang espesyal na sorpresa ang inihanda ni Gabriel para kay Elena sa itaas ng kanilang paboritong gusali, kung saan muling magtatagpo ang kanilang mga puso sa isang sandali. Isang mahalagang katanungan ang nakahanda ng lumabas sa mga labi ni Gabriel na magbabago sa kanilang katayuan mula sa pagiging magkasintahan patungo sa pagiging mag-asawa na magkasama sa habambuhay na paglalakbay. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang eksena kung saan ang dalawa ay nakatingin sa malawak na kalangitan habang ang mga bituin ay tila nagdiriwang para sa isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat. Sa itaas ng pinakamataas na gusali ng Global Nexus, ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Elena habang pinagmamasdan niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Maynila sa ibaba. Kasama niya si Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. Ang lalaking naging anino ng kanyang kaligtasan sa loob ng 4 na mahabang taon ng kanyang paglalakbay bilang isang mahirap na mag-aaral sa unibersidad. Ngayong gabi, ang katahimikan sa paligid ay puno ng mga emosyong hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mga salita dahil sa tindi ng pagmamahal na namumuo sa pagitan ng kanilang dalawang nagtagumpay na mga puso. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena at tiningnan siya ng diretso sa mga mata na may kasamang katapatan na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga sa gitna ng kadiliman ng gabi. Sinabi ni Gabriel na noong unang gabi silang magkita sa ilalim ng malakas na ulan at bagyo. Hindi niya akalain na ang babaeng magliligtas sa kanya ay siya ring magiging dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat tulong na ibinigay niya sa pamamagitan ng scholarship ay hindi lamang obligasyon kundi isang paraan upang manatiling malapit sa nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan nang walang anumang kapalit. Napaluha si Elena sa galak habang naririnig ang bawat kataga mula sa lalaking matagal na niyang hinahangaan at minamahal ng palihim sa loob ng kanyang sariling isipan at puso sa bawat araw. Para sa kanya, ang scholarship ay isang himala ngunit ang makilala ang taong nasa likod nito ay isang biyaya na higit pa sa anumang diploma o posisyon sa isang malaking korporasyon sa bansa. Ramdam niya ang init ng pag-asa na ang lahat ng kanyang mga paghihirap noong una ay mayroong nakalaang gantimpala na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay na nakamit niya sa kanyang karera sa negosyo. Biglang lumuhod si Gabriel sa harap ni Elena
at inilabas ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing na mayroong nagniningning na brilyante na tila sumasalamin sa mga bituin sa kalangitan sa itaas. Tinanong niya ang dalaga kung handa ba itong maging katuwang niya sa habambuhay hindi lamang sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya, kundi sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pag-ibig at integridad sa harap ng Diyos. Ang sandaling iyon ay tila huminto ang mundo para kay Elena habang ang kanyang sagot na oo ay dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi nang may kasamang matamis at masayang ngiti. Matapos ang gabing iyon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-iisang dibdib ng dalawang pinaka-impluwensyadong tao sa mundo ng negosyo na nagdulot ng malaking kagalakan sa buong sambayanan at sa unibersidad. Ang kasal ni Elena at Gabriel ay naging simbolo ng tagumpay ng pag-ibig laban sa mga hadlang ng katayuan sa buhay at ang kapangyarihan ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan ng mga kaaway. Maraming mga tao ang dumalo upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong naging inspirasyon sa marami dahil sa kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga kapwa nilang mahihirap na mayroong matatayog na pangarap. Si Clara at ang kanyang ama na si Don Roberto ay nanatili sa loob ng kulungan habang pinapanood mula sa maliit na telebisyon ang marangyang selebrasyon ng taong dati nilang minaliit at pinagtangka ang sirain ng buhay. Ang kanilang pagsisisi ay huli na dahil ang katarungan ay ganap ng naisakatuparan at ang lahat ng kanilang mga nakaw na yaman ay naibalik na sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito sa pamamagitan ng batas. Ang kanilang kasamaan ay naging isang aral sa lahat na ang kayabangan at pagmamalabis sa kapangyarihan ay laging humahantong sa isang madilim at mapait na pagkatalo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Makalipas ang ilang taon, itinatag ni Elena at Gabriel ang Elena and Gabriel Foundation na naglalayong magbigay ng dekalidad na edukasyon at mga scholarship sa libu-libong mga kabataang nagmula sa mga eskinita ng Maynila. Ang kanilang pundasyon ay naging kuta ng pag-asa para sa mga batang tila nakalimutan na ng lipunan ngunit mayroong angking talino at determinasyon na magtagumpay sa gitna ng matinding kahirapan sa bansa. Personal na binibisita ni Elena ang mga iskolar upang magbigay ng inspirasyon at ipaalala sa kanila na ang bawat pangarap ay kayang abutin basta't mayroon kang matibay na pananalig at malinis na hangarin sa bawat hakbang. Sa bawat anibersaryo ng kanilang pagkikita, bumabalik ang dalawa sa lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas sa gitna ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyo noong una silang magkakilala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot sa dilim o sa lamig dahil alam nilang mayroon silang isa't isa na magbibigay ng init at liwanag sa bawat panahon ng kanilang mahabang buhay. Ang ulan ay hindi na simbolo ng panganib, kundi isang paalala ng biyaya na nagdala sa kanila sa isang landas na puno ng pagmamahalan, katarungan, at walang hanggang kaligayahan sa piling ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga anak ay lumaki na mayroong matibay na moral na pundasyon at natutong magpahalaga sa bawat tao anuman ang katayuan nito sa buhay o ang dami ng pera sa loob ng kanilang bulsa. Itinuro ni Elena sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at ang sining ng pagtulong ng bukal sa loob nang hindi naghihintay ng anumang kapalit o papuri mula sa ibang mga tao. Naging maayos ang takbo ng Global Nexus sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang ito dahil ang bawat empleyado ay itinuturing nilang bahagi ng isang malaking pamilya na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa pasilyo ng kanilang kumpanya, nakita niya ang isang bagong intern na tila nahihirapan sa kanyang mga gawain at parang gustong sumuko dahil sa tindi ng presyur sa opisina. Lumapit siya sa dalaga at binigyan ito ng isang mainit na ngiti at mga salitang nagpapatibay sa loob na nagsasabing ang bawat simula ay laging mahirap ngunit ang dulo ay laging masaya. Naalala ni Elena ang kanyang sarili noong una siyang pumasok sa gusaling ito at naramdaman niya ang malaking pasasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang naging matagumpay na paglalakbay sa buhay. Si Gabriel ay laging nakatingin sa malayo nang may pasasalamat dahil alam niyang ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay ay ang piliing maging donor at tagapagtanggol ng babaeng kanyang pinakamamahal.
Ang bawat sentimo na ginastos niya para sa pag-aaral ni Elena ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang masayang tahanan at isang katuwang na walang katapat na halaga sa anumang aspeto. Ang kanilang kuwento ay patuloy na isinasalin sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya bilang isang patunay na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa mga pusong tapat, matapang, at puno ng tunay na pagmamahalan. Sa paglubog ng araw, magkahawak kamay na nakatayo sina Elena at Gabriel sa balkonahe ng kanilang tahanan habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa malawak at luntiang hardin sa ilalim ng langit. Ang hangin ay tahimik at ang paligid ay puno ng kapayapaan na tanging ang mga taong may malinis na konsensya at tapat na puso lamang ang makakaramdam sa gitna ng mundong puno ng ingay at kaguluhan. Ito ang dulo ng kanilang mahabang pakikipaglaban at ang simula ng isang walang hanggang kabanata ng kaligayahan na binuo nila sa ibabaw ng mga pangarap na natupad sa tulong ng tadhana. Wala nang anumang puwang para sa takot dahil ang bawat anino ng nakaraan ay ganap ng naglaho at napalitan ng liwanag ng isang bagong umaga na puno ng mga pagkakataon para sa lahat. Si Elena, ang dating mahirap na estudyante na naging asawa ng isang CEO, ay nanatiling anghel para sa mga nangangailangan at isang matibay na haligi para sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang legacy ay hindi lamang ang mga gusaling itinayo, kundi ang mga buhay na nabago at ang mga pusong natutong mangarap muli sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanila. Nararamdaman ni Elena ang init ng yakap ni Gabriel mula sa likuran, habang bumubulong ito ng pasasalamat sa pagdating niya sa kanyang buhay noong gabing tila wala ng pag-asa ang lahat para sa kanya. Ngumiti ang dalaga at hinalikan ng kamay ng kanyang asawa habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid ng kanilang napakagandang tahanan sa lungsod. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang walang katapusang awit na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat taong makakarinig at makakaalam ng kanilang masalimuot ngunit napakagandang kwento ng buhay at pag-asa sa mundo. Nagpatuloy ang gabi sa isang masayang hapunan kasama ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, kung saan ang bawat kwento ay puno ng tawa at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap. Alam ni Elena na ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Ngunit bawat hakbang ay sulit dahil dinala siya nito sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Ang bawat bituin sa langit ay tila sumasaksi sa isang pangakong hinding-hindi magbabago kahit na lumipas pa ang maraming taon at magbago man ang takbo ng buong mundo sa mga darating na panahon. Sa bawat pagkakataon na mayroong bagyo o malakas na ulan, hindi na nangangamba si Elena dahil alam niyang ang bawat patak nito ay paalala ng kanyang katatagan at ang pag-ibig na nagligtas sa kanya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang scholarship o isang CEO, kundi tungkol sa kapangyarihan ng isang individual na baguhin ang kanyang tadhana sa pamamagitan ng sipag at katapatan. Patuloy siyang magsisilbing liwanag sa madidilim na sulok ng lipunan. Tinitiyak na walang sinumang nangangarap ang maiiwang mag-isa sa gitna ng ulan nang walang kasama o tulong mula sa iba pang mga tao. Ang Global Nexus ay naging higit pa sa isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at katarungan para sa lahat ng mga Pilipino na nagnanais ng isang mas maayos at masaganang bukas. Sa bawat proyekto na kanilang inilulunsad, laging nandoon ang tatak ng malasakit at integridad na siyang naging pundasyon ng kanilang tagumpay sa loob ng maraming taon ng kanilang operasyon sa negosyo. Ang pagmamahalan ni Elena at Gabriel ay naging inspirasyon sa bawat empleyado na magtrabaho ng may puso at magsilbi, nang may dangal sa bawat tao na kanilang nakakasalamuha sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, nahanap ni Elena ang kanyang lumang uniforme noong siya ay estudyante pa lamang at hindi niya mapigilang mapangiti habang hinahaplos ang tela nito. Naalala niya ang mga araw na wala siyang pambili ng pagkain ngunit mayroon siyang sapat na talino at lakas ng loob upang harapin ang bawat bukas ng may pag-asa sa kanyang mga mata.
Itinago niya ito ng maayos upang ipakita sa kanyang mga anak balang araw bilang isang paalala na ang lahat ng dakilang bagay ay nagsisimula sa maliliit at mapagkumbabang hakbang sa buhay na ito. Si Gabriel ay lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit habang tinitingnan din ang lumang uniforme na naging saksi sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay na pinagdaanan ng kanyang mahal na asawa. Sinabi niya kay Elena na anuman ang mangyari, siya ang pinakamahalagang hiyas na nahanap niya sa buong mundo at hinding-hindi niya ipagpapalit ang kanilang mga alaala sa anumang yaman na mayroon siya. Ang kanilang mga puso ay nagtugma sa isang ritmo ng pagmamahal na tila isang himig na hinding-hindi matatapos at patuloy na aawit sa gitna ng katahimikan ng gabi sa ilalim ng mga bituin. Ang buong kwento ay nagtatapos sa isang pagdiriwang ng tagumpay. Hindi lamang para sa dalawang bida, kundi para sa lahat ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at katarungan sa ating lipunan. Ang bawat karakter ay nakahanap ng kanilang sariling kapayapaan at ang mundo ay naging mas maliwanag dahil sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang gabi ng ulan at nagwakas sa isang walang hanggang liwanag. Ang tadhana ay ganap nang nakumpleto ang kanyang plano. Nag-iiwan ng isang legacy ng pag-asa na mananatili sa puso ng bawat isa na naging bahagi ng masalimuot na paglalakbay na ito sa buhay. Ang huling sinag ng buwan ay tumama sa mukha ni na Elena at Gabriel habang sila ay naglalakad patungo sa loob ng kanilang tahanan. Handa nang harapin ang anumang bukas na puno ng pag-asa. Wala nang kailangan pang sabihin dahil ang bawat titig at bawat hawak ng kamay ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng damdamin na matagal na nilang pinangalagaan sa loob ng kanilang mga puso. Ang kanilang buhay ay naging isang bukas na aklat ng inspirasyon. Nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay nakakamit lamang kapag ikaw ay tapat sa iyong sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Matapos ang lahat ng mga kaganapan, nanatiling matatag ang pundasyon ng kanilang pamilya at kumpanya. Nagsisilbing tanglaw sa gitna ng anumang unos na maaaring dumating sa hinaharap na hindi natin inaasahan sa ngayon. Si Elena ay patuloy na naging reyna ng kanyang kapalaran, habang si Gabriel ay nanatiling kanyang hari at katuwang sa bawat hakbang ng kanilang buhay na puno ng katarungan, pag-ibig, at walang hanggang tagumpay sa mundo. Ang kanilang kwento ay ganap nang nakumpleto. Nag-iiwan ng isang matamis na alaala na hinding-hindi mabubura sa kasaysayan ng mga pusong nagmahal ng tunay at tapat sa isa't isa.